Hindi may kakaila na ang bansang China ay laging nangunguna kung pag-uusapan ng tungkol sa mga bansang may malalakas na puwersang pangdigma. Hamak na mas makabago at mas madami ang kanilang armas kung ikukumpara sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Pilipinas. Sa patuloy na iringan ng China at ng Pilipinas patungkol sa ilang mga teritoryo sa West Philippine Sea, paano nga kaya kung umabot na sa sukdulan at magkaroon na ng kaguluhan? Paano kung sugurin na ng China ang Pilipinas? May laban kaya ang ating bansa upang protektahan natin ang ating teritoryo? Sino kaya ang tutulong sa atin? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika na at tayo nang magpatuloy. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bukod sa lakas ng puwersang militar ng China, alam din naman ng marami na napakaganda din ang ekonomiya nito. Kaya nga naging pangalawa ito sa largest economy in the world. Ang bansang China ay palaging pasok sa mga rankings ng mga pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo. Bukod sa lakas na taglay nito sa usaping militar, napakaganda din ang ekonomiya ng bansang China. Bukod sa mga ito, kilalang kilala din ang bansang ito, lalong-lalo na ng mga karatig bansa nito bilang isang mapagmanipula at bully pagdating sa mga teritoryo. At isa na nga sa mga naging biktima nito ay ang Pilipinas. Pero paano nga kaya kung bigla tayong sugurin ng China? Ano nga kaya ang mangyayari sa ating bansa? Sa tuwing maririnig natin ang salitang China, ano nga bang mga pumapasok sa ating isipan? Bukod sa pagkain nila ng kung ano-anong hindi pangkaraniwang bagay at hayop, pangaagaw ng mga teritoryo at mga produkto na made in China, kilala din ang bansang ito sa pagkakaroon ng malakas na puwersang militar at ang kanilang mga makabagong armas. Kung marami sa mga Pilipino ang naiinis sa tuwing nasa balita ang China na nanghihimasok na naman ng mga teritoryong hindi sa kanila, hindi na lamang pala nag-iisa ang Pilipinas dahil kasama natin sa pagkayamot na ito sa China ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam at Taiwan. Yan lang naman ang mga bansang kasama natin na may malaking problema sa China. Ang mga ito ay mga nasa Southeast Asia pa lamang. Hindi pa kasama ang mga bansang nakadikit dito na pader, ilog at dagat lamang ang pagitan. Kahit naman ata anong gawin natin, tanggapin na natin ang katotohanan na wala tayo sa kalingkingan ng China kung pag-uusapan ang sandatahang lakas. Maaring sa umpisa ay meron tayong lakas na kahit paanong maipapakita sa kanila. Pero kung anong meron tayo sa ngayon ay hindi sapat upang tapatan ang kanilang lakas hanggang sa dulo ng labanan. Kaya naman ang tangi na lamang nating aasahan bukod sa magdasal ay ang mga bansang maaaring magpaabot sa atin ng tulong at saklolo. Wala man tayong sapat na lakas, ang tangi na lamang nating aasahan ay ang bansang nasa ating panig o mga kaalyansa natin. Sabihin na nating halimbawa na nagumpisang umatake ang China sa Pilipinas. Ang pagsisimula ng digmaan ay isang senyales upang magsikilos ang mga bansang kasapi sa United Nations na maipagtanggol ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa mga kasapi ng samahang ito. Ang Pilipinas ay ika-28 na lumagda sa United Nations Declaration noong August ng Hunyo 1942. Ang pagpirmang ito ay ang pagsunod sa mga polisiya at mandato ng United Nations kapalit ng mga benepisyo katulad ng kapayapaan at seguridad, economic and social development at humanitarian affairs. Hindi basta-bastang mga bansa ang babanggain ng China tulad na lamang ng United Kingdom, Australia, India at syempre ang Amerika. Sa mga nagtatanong kung kakampi ba ng China ang Russia at Iran, oo, mahigpit na magkakampi ang mga bansang ito. Subalit hindi ibig sabihin na kapag naglunsad ng digmaan ng China ay sasawsaw at makikigulo ang mga ito. Bukod sa mga bansang nabanggit kanina, nariyan din ang bansang Japan upang magpadala ng kanilang assistance dahil kilala din ang Japan
na may napakagandang relasyon at ugnayan sa Pilipinas na kilala ding may malaking galit at hindi magandang pakikitungo sa bansang China. Kung pagbabasehan ang naging kilos noon pa man ng China laban sa Japan, malaking porsyento at nakakasiguro tayo na nasa panig natin ang mga Hapon. Bukod sa bansang Japan, nariyan din ang suporta na magmumula naman sa Amerika na kinikilalang pinakamalakas na bansa sa kahit anuman atang aspeto mula sa kanilang ekonomiya hanggang sa kanilang mga puwersang militar. Sa bansang ito, tiyak na takot ang China. Makakaasa ng buong suporta ang Pilipinas mula sa Amerika kaugnay sa mainit na usapin sa South China Sea. Ito ang ipinangako ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin kay Pangulong Ferdinand Marcos sa pulong nila sa Pentagon. Sinabi ni Austin sa Pangulo na matibay ang pangako ng Amerika para suportahan ang Pilipinas laban sa anumang pag-atake ng kalaban sa anumang panig sa South China Sea. Nangako ang US Secretary of Defense kay Pangulong Marcos Jr. na tutulong ang Amerika sa modernisasyon ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at dadagdagan ang interoperability ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Binigyang diin pa ni Lloyd sa Pangulo na higit pa sa pagkakaibigan ng relasyon at alyansa ng dalawang bansa dahil para naaniya silang pamilya na naghahangad ng malaya at bukas na Indo-Pacific para sa kaunlaran ng dalawang bansa at ng buong rehiyon. Ikinagalak ng Pangulo ang pangakong suporta ng Amerika sa Pilipinas at umaasa ito ng mas magandang bukas para sa dalawang bansa batay sa matatag na pundasyon ng pagkakaibigan at turingan ng magkapamilya. Hindi na lamang din Pilipinas ang kaaway o may galit sa China pagdating sa mga teritoryo. Nariyan din ang ibang mga bansa na maaari nating maging kakampi kung sakaling sumugod ang China. Una ay ang Japan. Ang Senkaku Island ay parte ng Japan na kontrolado nito noon pang taong 1895. Ang islang ito ay pag-aari ng mga pribadong Hapones sa loob ng 120 taon. Ay ang India. Ang bansang India at China ay kapwa naniniwalang pareho silang may karapatan sa ilang bahagi ng teritoryong kani-kanilang nasasakupan. Pangatlo ay ang Nepal na nakikipagmatigasan din sa China dahil naman sa usapin tungkol sa kanilang border. Pang-apat ay ang Bhutan. Nagulat na lamang ang bansang Bhutan nang sa kalagitnaan na agawan ng teritoryo ng China at India ay nais na ring angkinin ng China ang silangang parte ng Bhutan na isang wildlife sanctuary. Panglima ay ang Taiwan. Mas malala ang nais ng China sa bansang ito dahil nais nilang angkinin ang kabuuan ng Taiwan. Pang-anim ay ang Russia. Sa kabila ng maraming kasunduang pinirmahan sa pagitan ng mga bansang China at Russia, pinipilit pa rin ng China na ang halos 160 square kilometers na bahagi ng Russia ay kanila. Pang-pito ay ang Mongolia na nasa pagitan naman ng Russia at China. Pang-walo at pang-siyam ay ang South at North Korea. Pang-sampu ay ang Laos. Pilit ding inaangkin ng China ang parteng hilaga ng bansang ito. Ang ilan pang bansang kalaban ng China sa mga teritoryo ay mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Ipinipilit ng China na nais angkinin ang buong South China Sea dahil sa ito manoy nasasad sa 9-dash line na nasa orihinal na mapa ng China noon pang taong 1953 na matatanda ang ayon sa International Court of Justice. Ang pag-angkin na ito ng China ay walang sapat na basihan at hindi dapat nakilalanin. Subalit hindi ito naging dahilan para manahimik na lamang ang China. Kabilang sa mga bansang ito ay ang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei, Taiwan at ang Pilipinas na kapwa ay pinaglalaban ng kani-kanilang karapatan sa teritoryo. Sa totoo lang, mawawalang saysay kung aatakihin nila ang Pilipinas dahil sa alyansang meron ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Kung isa ka ba namang isang bansang natalo sa korte pagdating sa pinag-aagawang teritoryo at ikaw pang may lakas ng loob na magsimula ng gyera ay siguradong magiging kalaban ka ng ibang mga bansa sa buong mundo. Bukod sa gagasto sila ng malaki sa digmaan ay kailangan ng matinding effort at sigurado din naman ang kanilang pagkatalo. At dahil may pagkatusong China, bakit pa nga ba nila kailangang makipagdigmaan kung nakukuha naman nila ang kanilang mga gusto nang walang digmaang nagaganap? Nakakapagtayo sila ng mga facilities sa mismong teritoryo natin. Nakakagawa ng mga artificial island at may mga base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa?
Ito'y dahil wala din namang ginawang hakbang noon ang sarili nating bansa. Inisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno, kaya wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatayo ng kung ano-anong mga estruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin. Ang maaari na lamang siguro nating gawin ngayon ay mag-ipon ng mga ebidensya laban sa mga Chinese sa ginagawa nila sa ating teritoryo at sa ating mga mangingisda. Sa ngayon ay patuloy pa din ang panghihimasok ng bansang China sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pero laging tatandaan na hindi na lamang mga bansang malalakas ang ating kakampi kung lusubin man tayo ng China. Taimtim na pagdarasal sa Diyos ang higit na mas matibay nating sandata at tiyak na siya ang pinakamalakas nating kakampi. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!